Masayang balita mga Ophirians. Bago natin talakayin ang pang-apat na utos, may kaklaruhin lang po kami para dito sa mga nag-iintriga tungkol sa nangyayaring baptism ng mga believers. Sa una daw, ang sabi hindi relihiyon o sekta ang Ophirian Heritage Conservatory. Bakit ngayon may baptism na? Ito ang sagot namin. Unahin niyong usisain ang sarili niyong sekta. Bakit ginamit nila ang bautismo sa pagre-recruit ng members? Para malaman nyo, ang bautismo ay pakikipagsundo o pakikipagtipan sa Ama at sa Mesaya at hindi pakikipagsundo sa sekta. Ngayon, bakit ninyo ginamit ang bautismo para magtayo ng sekta na nagtatakwil sa tunay na pangalan ng Ama at sumisipa sa mga kautusan? Yan ang dapat nyong unahing itanong sa sarili nyo bago nyo entregahin ang bautismo ng mga tumanggap ng tunay na pangalan at nagpapailalim sa covenant at mga kautusan ng Ama. Isiniwalat ng Ophirian Heritage ang totoo. Tinuruan namin ang mga tao na bautismohan nila ang isa't isa upang makabalik sa covenant ng Ama. Walk out sila sa mga Babylonian religions ninyo. Gusto nilang lumaya upang sambahin ang tunay na may likha ayon sa kautusan. Dumating na ang panahon. Gone are your days, Babylon. Tinatawag na ang mga tupa na nasa inyong kulungan. Susunod at susunod sila dahil nasusulat sa Biblia, "My sheep knows my voice, and they will follow me." Alam ng aking mga tupa ang aking boses at susunod sila. Tagapagsalita lang po ang Ophirian Heritage kung ano ang sinabi sa Biblia. Hindi kami nagkiklaim ng kung ano pa mang titulo. Ginising lang namin ang mga tupa na nahihimbing sa inyong mga tradisyon. Hindi nyo yan mapipigilan. Aalis at aalis sila upang sambahin ang totoong may likha ayon sa kanyang ibinigay na pangalan. Sa unang video pa lang ng channel na ito, sinabi namin, isisiwalat na namin ang katotohanan. Kaya kayong mga gising na sa katotohanan, gisingin nyo na rin ang inyong mga kasamahan. Panahon na para iwanan nyo ang Babylonian religions. Share the videos at protektahan nyo ang inyong mga sarili. No one can stop you. Goodbye Babylon, your days are numbered. Ngayon, magpatuloy na tayo sa pang-apat na kautusan. Ito yung Sabbath. Matatagpuan sa Exodus chapter 20 verse 8 hanggang 11. Remember the Sabbath day by keeping it holy. 6 days you shall labor and do all your work. But the seventh day is a Sabbath to Yahweh your Elohim. On it you shall not do any work, neither you, nor your son or daughter, nor your male or female servant, nor your animals, nor any foreigner residing in your towns. For in 6 days Yahweh made the heavens and the earth, the sea, and all that is in them. But he rested on the seventh day. Therefore, Yahweh blessed the seventh day and made it holy. Alalahanin mo ang araw ng Sabat at ito ay pakang banalin. 6 na araw kang magtatrabaho pero ang ikapito ay Sabat para kay Yahweh ang iyong Elohim.
Sa araw na yun, hindi ka gagawa ng anumang trabaho, kahit ang iyong mga anak, mga katulong, mga hayop, o kahit mga dayuhan sa inyong bayan. Dahil sa loob ng 6 na araw nilikha ni Yahweh ang kalangitan, ang mundo at karagatan at lahat ng naroroon. Ngunit siya ay nagpahinga sa ika-7 araw. Kung kaya, kanyang binasbasan ang araw ng Sabat at ginawang banal. Paunahan po namin kayo. Medyo mahabang talakayan po ito dahil gagamit tayo ng konting history. Magsimula tayo sa basic reckoning. Kunwari, itong araw na ito ang ika-6. Kailan magsisimula at matatapos ang ika-7 araw? Note, maraming klase ang Sabat. Pero bago tayo pumunta dyan, mahalaga na unahin nating alamin kung kailan ba nagsisimula ang araw ng whatever Sabat at kailan ito matatapos. Malinaw sa binasa nating verses kanina na ang basehan ng weekly Sabbath ay ang creation, kung saan sinabing ang lahat ay nilikha sa loob ng 6 na araw at ang ika-7 ay ang Sabat kung saan nagpahinga ang Elohim. Matatagpuan ang creation sa chapter 1 ng Genesis. Huwag na muna nating pagtalunan ang issue tungkol sa haba ng araw noong actual time ng creation. Kung ang isang araw ba na sinasabi sa Genesis ay 100 years sa atin ngayon or kung ano, saka na po natin yan pag-usapan. Tanggapin na muna natin as is, isang araw. Sa talakayang ito, gagamitin nating benchmark or standard bearer ang popular na Sabbath ng mga Laodiceans. Ito ang sekta na nag-aangkin na sila daw ang tama dahil sila lang daw ang nangingili ng ika-7 araw. Kilala niyo po sila, popular yan. Ganito ang weekly Sabbath nila bilang pagsunod daw sa ika-4 na utos. Ang ika-7 araw ay ayon sa present calendar system, yung Saturday. Simula sa Friday ng gabi, paglubog ng araw, hanggang Saturday, paglubog ng araw, yun ang Sabbath nila. In short, sunset of Friday to sunset of Saturday, yun ang Sabbath. Busisiin natin ang sunset to sunset doctrine na sinasabi nilang ayon daw sa Genesis chapter 1. Yun daw kasi ang basis nila ng sunset to sunset reckoning. Hayaan muna natin ang issue kung ang ika-7 araw ay Saturday nga ba o hindi. Reckoning of time lang po muna ang focus natin, basic. So tingnan natin ang Genesis chapter 1 verse 3. And Elohim said, "Let there be light," and there was light. Elohim saw that the light was good, and he separated the light from darkness. Elohim called the light day, and the darkness he called night. And there was evening, there was morning, the first day. Pansinin pong mabuti ang last sentence o yung huling pangungusap. And there was evening, and there was morning. Morning po ang word ha, tandaan po yan. Tagalogin natin, magkaroon ng liwanag at nagkaroon ng liwanag. At nakita ng Elohim na ang liwanag ay mabuti at kanyang pinaghiwalay ang liwanag at dilim. Ang liwanag ay tinawag niyang araw at ang dilim ay tinawag niyang gabi. At lumipas ang gabi at umaga, unang araw. Ngayon, kinuha nila ang huling sentence na lumipas ang gabi at umaga. Kaya para sa kanila, ang isang araw ay nagsisimula sa gabi daw hanggang sa susunod na gabi, sunset to sunset. Ngayon, ano ang mga pangyayari sa first day ng creation? Tingnan natin kasi dito lulutang yung totoo. Number 1, ang sabi ay, "Let there be light." Ito ang unang bukang liwayway, unang umaga, unang creation, unang nilikha, liwanag. Number 2, pinaghiwalay ang liwanag at dilim. Ang liwanag ay tinawag na day. Para maiwasan ang kalituhan, gamitin natin ang salitang daytime. Ang dilim naman ay tinawag niyang night. For clarity, tawagin natin nighttime or gabi. Kaya natin ginamit ang salitang daytime dahil ngayon, dalawa ang meaning ng salitang day. Pwedeng ang tinutukoy ay oras na may araw, maliwanag. Pwede rin yung tinutukoy ay yung buong 24 hours, gaya ng salitang one day. So, klarado tayo na ang tinukoy sa Genesis chapter 1 verse 3 na day ay daytime, may sikat ng araw, at ang night ay nighttime, madilim, walang sikat ng araw.
Dahil creation ang basehan ng reckoning ng Sabbath, ito ang malaking tanong. Kailan nagsimula umandar ang timeline? Suriin natin mula sa Genesis chapter 1, verse 1. In the beginning, Elohim created the heavens and the earth. Sa simula, nilikha ng Elohim ang kalawakan at ang mundo. Sa verse 2, now the earth was formless and empty. Darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of Elohim was hovering over the waters. Sa ngayon, ang mundo ay walang hugis at walang laman, kadiliman ang namamayani sa kalaliman, ngunit ang Spirit ng Elohim ay nagpapalutang-lutang sa waters. Interpretation. Ang verse 1 ay isang overview ng buong paglilikha. Sa verse 2 naman, ang earth ay walang form, walang hugis, meaning it's a gaseous fluid state. Kadiliman ang namamayani sa hindi maarok na kalaliman, meaning walang anuman kundi ang kadiliman. Ngayon, ang Spirit ng Elohim ang nagpapalutang-lutang sa waters. May lilinawin po kami dito. Unahin natin itong darkness or kadiliman. Itong darkness ay tumutukoy sa isang kakaibang uri ng maitim na substance. At yun ang tinutukoy na darkness sa verse 1. Ang substance na yan ay may fluidity. Kaya isinali na waters sa verse 2 kung saan gumagalaw ang Spirit ng Elohim. At dahil ang kakaibang substance na yan ay may fluidity, kaya sinabing earth ay formless, walang hugis, hindi solid. Sa isang salita, hindi pa siya yung normal matter na kagaya ng sa atin ngayon. And it is empty. Hindi na muna kami magbibigay ng detalye tungkol sa malalim na nilalaman ng verse 1 and verse 2. Baka unahan na naman tayo ng science-oriented culture dyan at sabihin tayo na naman ang nangopya ng topic sa kanila. But we have a clear understanding of the deep time kung saan ang iba't ibang theory gaya ng Big Bang Theory ay isang paglalarawan ng maliit na bahagi lamang ng pangyayari. Kaya lang naman namin binabanggit ay para linawin na hindi pwedeng magsimula ang timeline sa verse 1 and 2 dahil yun ay paglalarawan lamang ng kalagayan bago sinimulan ang paglilikha sa verse 3. Ang concept of time para sa ating mundo ay nagsimula sa creation of light o liwanag. Yun ang unang nilikha, liwanag. Let there be light. Yan ang unang aksyon ng Creator. Dito nagsimula ang timeline ng creation. Yan ang blue arrow na makikita ninyo dito sa diagram. Note, fragmented pa ang source ng liwanag dahil wala pa ang sun sa puntong ito. At dahil kalat-kalat ang pinanggagalingan ng liwanag, may mga lugar na maliwanag at may mga lugar na madilim. Imagine mo, sa Metro Manila area ay maliwanag, sa Mindanao ay madilim. Yan ang tanging paliwanag kung bakit kinailangang paghiwalayin ang liwanag sa dilim. So, ano ang nangyari noong pinaghiwalay ang liwanag at dilim? Ang dating kalat-kalat na source ng liwanag ay pinagsama-sama at yun ang magiging sun sa bandang huli. Yan ang ibig sabihin ng sinasabi sa verse na pinaghiwalay ang liwanag at dilim. Ibig sabihin, lahat ng elements na nag-iimit ng liwanag ay pinagsama-sama, pinagkumpul-kumpul muna. Ang mga oras sa lugar na may liwanag ay tinawag na day or daytime at sa mga lugar na madilim ay night or nighttime. Para hindi malito, gamitin natin ang salitang daytime para sa mga lugar na may sikat ng araw. So, ganyan nagkaroon ng daytime at nighttime. Huwag kalimutan na ang timeline ay nagsimula sa unang aksyon na let there be light at ito ay nagtuloy-tuloy. So kung titingnan mo, ang produkto pala ng unang araw ng creation ay ang pagkakaroon ng source of light or liwanag. Ang sumunod na action ay ang paghihiwalay ng liwanag sa dilim. Kaya nagkaroon ng daytime at nighttime. So kung titingnan din natin, ang essence of time or concept of time pala ay nagsimula
at bahagi ng produkto ng first day of creation. Ngayon, ito ang biblical truth. Inilarawan sa Genesis chapter 1 verse 3 ang mga nagaganap sa timeline. Ang let there be light ay ang first morning, unang liwanag, unang umaga, isinunod ang paghihiwalay ng liwanag at dilim, pinagsama-sama ang source ng liwanag. Yan ang mga naganap sa maghapon at lumipas ang gabi at dumating ang umaga, first day, cut off. Ang biblical o makatotohanang timeline ng first day of creation ay nagsimula sa let there be light, the first morning o unang umaga, at natapos noong dumating ang sumunod na umaga ng second day. Ngayon, ano ang ginawang timeline ng Laodicean doctrine? Binaliwala nila ang simula na let there be light, pinalipas ang maghapon at sinimulan nila ang timeline sa pagkagat ng dilim. Kaya ang reckoning nila ng day 1 of creation ay sunset papunta sa evening ng susunod na araw. Sunset to sunset. Ano ang bahagi ng creation na binaliwala? Let there be light. Ngayon, para makita nyo ang comparison, pagtabihin natin ang biblical truth at ang Laodicean doctrine. Ang katotohanan sa Biblia ay morning to morning. Ang Laodicean ay evening to evening. Bakit? Kasi hindi nila ipinasok sa timeline ang paglikha ng liwanag bilang simula ng timeline of creation. Tingnan nyo na lang po ng mabuti sa diagram. Yan yung red arrow na ginawa namin. Yung nasa taas, yun ang biblical truth. Yung nasa baba, yun ang Laodicean doctrine. Ngayon, sasabihin nyo, kuro-kuro at haka-haka lang namin ang timeline na ginawa para sa creation. Testingin natin, magkikita yan kung totoo dito sa panahon na ililibing ang Mesaya. Mark chapter 15 verse 42, King James Version. And now, when the even or evening was come, because it was the preparation, that is, the day before Sabbath, Joseph of Arimathea, an honorable counselor, which also awaited for the kingdom of Elohim, came and went boldly unto Pilate and craved the body of Yahawashi. Yung focus po natin dyan ay ang verse 42. Isinama lang natin ang verse 43 para makita nyo ang context na ito ay tungkol sa paglilibing ng Mesaya. Ganito ang verse 42 sa Tagalog. At noong dumating na ang gabi, dahil panahon ito ng paghahanda ang araw bago ang Sabat, si Joseph ng Arimathea, isang kagalang-galang na counselor, ay tahasang pumunta kay Pilato upang hilingin ang katawan ng Mesaya. Maliwanag na ang gabi bago ang Sabat ay bahagi ng preparation o paghahanda. Hindi pa Sabat yan. Meaning, ang Sabat ay nagsisimula sa pagputok ng araw, kinaumagahan. Sunrise ulit ang reckoning. Huwag nyo na munang intindihin kung anong klaseng Sabat itong nasa verse dito. Hindi yun ang focus natin, kundi ang counting lamang. Isa pang confirmatory test. Ang pagkabuhay naman ng Mesaya ang tingnan natin. Matatagpuan sa Mark 28 verse 1. In the end of the Sabbath, as it began to dawn towards the first day of the week, came Mary Magdalene and the other Mary to see the sepulchre. Tagalogin natin. Sa pagtatapos ng Sabat, habang nagbubukang liwayway patungo sa unang araw ng simana, pumunta si Mary Magdalene sa libingan. Saan daw natapos ang Sabat? Sa bukang liwayway, sa pagpasok ng unang araw ng simana. Klarado, ang araw ay nagsisimula sa pagsilang ng araw at matatapos sa susunod na pagsilang ng araw. Laodiceans, huwag nyo itong babaluktutin. Ngayon, ito ang depensa nila. Published ng kanilang Bible Research Institute. Maliwanag daw sa Luke
chapter 4, verse 40. Ito daw ang nakalagay ayon sa website nila. When the sun was setting at the end of the Sabbath, the people brought many more ill persons to him also for healing. Pansinin niyo pong mabuti ha. When the sun was setting at the end of the Sabbath, hanapin niyo po yung at the end of the Sabbath na idinugtong nila. Buksan niyo po itong Luke chapter 4, verse 40 kung naandun. Tiningnan namin ang verse. Alam nyo ba na walang nakasulat na at the end of the Sabbath sa verse na yan? Binago nila ang nakasulat sa Biblia sa mga unsuspecting reader na hindi na nagdo-double check ng mga verses na inilagay. Wala na. Nalinlang na sila papuntang Babylon. Download nyo ang document nila. Nilagay po namin ang link sa description nitong video. Titigan nyong mabuti ang link o URL para hindi nyo sasabihin na niluluko namin kayo. AdventistBiblicalResearch.org. Published ito ng kanilang Bible Research Institute. Check nyo na agad bago pa nila ma-delete. Nasa description ang link at ito ang screenshot. Anong masasabi nyo sa ganyang gawain? Ang dami nilang isinulat na mga yapi-yapi justifications gaya ng Nehemiah chapter 13 kung saan ipinasara ang gates ng Jerusalem mula gabi bago ang Sabbath hanggang matapos ang Sabbath. Sinasabi nila na kaya daw ipinasara ang gates ng Jerusalem dahil Sabbath na daw. Hindi po. Kung babasahin mo ang buong chapter, ang pagsasara ng gates ng Jerusalem ay hindi bilang simula ng Sabbath, kundi para harangin ang mga merchants o vendors na magtitinda kinabukasan sa araw ng Sabbath. Sinasamantala kasi nitong mga vendors ang pagdagsa ng mga tao sa araw ng Sabbath kinaumagahan. Imagine nyo na lang, kunwari, Baclaran Church. Tambak ang tao pag araw ng samba nila. Kaya, gabi pa lang, naghahakot na ng mga paninda ang vendors. Kanya-kanya na sila ng pwesto. Ganyan ang tinutukoy sa Nehemiah 13. Kaya, gabi pa lang, bago dumating ang Sabbath, pinasasarhan na ang gates ng city para hindi maging market day ang Sabbath kinabukasan. Ang sitwasyon na yan ay makikita din noong panahon ng Mesaya. John chapter 2 verse 13 hanggang 15. Nagalit ang Mesaya. Pinalayas niya sa temple courts ang mga nagtitinda, yung mga vendors, mga money changers. Pinagtataob niya ang mga mesa, nagkalat ang mga pera. So, tingnan nyo na lang po, ang verse na yan, hindi na namin i-flash dahil hindi yan ang focus namin. Pero matatagpuan nyo yan sa John chapter 2, verse 13 hanggang 15. Overall, walang biblical na basehan ang sunset to sunset reckoning nitong mga Laodiceans. Maliwanag ang mga inilahad natin mula sa Genesis hanggang sa pangyayari ng pagkamatay at pagkabuhay ng Mesaya na ang reckoning ng isang araw ay sunrise to sunrise. Ngayon, sa panahon ni Abraham, Isaac at Jacob, or kahit na hanggang sa panahon ni Moses, wala silang mga relo at kalendaryo. Paano nilang nagawang sundin ang mga Sabat at feasts? Genesis chapter 1, verse 14. And Elohim said, "Let there be lights in the firmament of the heaven to divide the day from the night, and let them be for signs and for seasons and for days and years." At sinabi ng Elohim, magkaroon ng mga tanglaw sa kalangitan upang hatiin ang araw or daytime sa nighttime o gabi, at maging palatandaan para sa pagkakahati ng mga panahon, seasons, mga araw at taon. Yan ang kalendaryo na hindi pwedeng baguhin ng sinuman. Ngunit nakakalungkot dahil binaliwala yan ng mga worldly religions, mga Babylonian religion. Lahat sila, kalendaryo ng Roma ang sinusunod para ipangilin daw ang Sabbath. Ang tanong, tama ba? Abangan niyo po yan sa pagpapatuloy ng ating pagtatalakay tungkol sa Sabbath bilang bahagi
ng Commandment Series. Muli po kami nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagsubaybay at suporta sa Ophirian Channel. Sa mga new subscribers, welcome home to our heritage. Be blessed. Shalom.